Alam mo ba yung bawat barangay makikinabang program? Hindi siya basta ayuda core or paandar lang me. This time, legit na ramdam ng masa ang tulong at malasakit. Hindi pang cloud, pang real life talaga. Ito ang glow-up era ng bawat barangay. Yung dating, sana all at mukhang drawing na pangarap, ngayon, unti-unti nang nagmamanifest. Para sa isang scholar na muntik nang ma-pressure sa life pero piniling lumaban, ayun, proud finisher na. Slay malala. Para sa barangay na all together kumikilos, finally, hindi na fake news ang tunay na pagbabago. Real na bets. At sa oras ng sakuna, hindi ka mapapa-oh no dahil mas may gobyernong go na go para umalalay at rumesponde sa'yo. Hindi ka pababayaan sa ere. Promise! Kasi, deserve ng bawat Pinoy ang progresong hindi lang pang press release, kundi yung ramdam mo everyday ang positive change. Kaya dito, walang mali-left behind sa pag-asenso dahil ang peg natin, #bawat barangay, ida. Magandang hapon Pilipinas na Imbaga Malum, Ilocos Region. Ito po ang programang Kapihan sa Ilocos. Ang Kapihan sa Ilocos po ay hatid sa inyo ng Philippine Information Agency Ilocos Region at ang PIA pinamumunuan ng ating Director General Catherine Chloe de Castro sa ilalim ng Presidential Communications Office sa pamumuno ng ating Secretary Dave Gomez. At dito po sa Region 1, we're headed by our Regional Head, Jeneline C. Role. Ako po ang inyong lingkod, Rocky Bautista, Information Officer 1 mula po dito sa PIA Ilocos Region. At ako po muli ang inyo pong makakasama sa isa na naman pong oras ng talakayan para po sa mga inisyatibo ng pamahalaan para po sa ating mga mamayang Pilipino. Katuwang po ng PIA ang iba't iba pong ahensya ng pamahalaan upang pong ibigay ang ating pong timely, accurate, and relevant information para po mapakinabangan ng ating pong mga kababayan ang mga proyekto at inisyatibo ng ating pamahalaan. Live po tayong napapanood sa ating pong Facebook page, sa PIA Ilocos Region Facebook page. At kasama na rin po dyan ang 4 pa pong provincial Facebook pages ng PIA dito po sa Region 1. Andyan ang PIA Ilocos Norte, ang PIA Ilocos Sur, ang PIA La Union at ang PIA Pangasinan. At napapakinggan din po tayo sa ating pong mga carrying radio stations Region 1. At magmula po ngayong June, napapakinggan na din po tayo sa ating pong Spotify at ating pong YouTube platform. Marami na po mga platform kung saan nyo po mapapanood at mapapakinggan ang ating pong Kapihan sa Ilocos. So nakaraang episode po ng ating Kapihan sa Ilocos, nakasama po natin ang Department of Health, Ilocos Center for Health Development para sa usaping patungkol sa ating pong pangangalaga ng ating bato. Ayan, at saka yung dengue awareness po natin ngayong hapon naman po ay makakasama po natin ang Pag-asa. Ayan, isa pong ina-anticipate po ng ating kababayan itong ating pong Pag-asa dahil marami po silang katanungan patungkol dito sa Pag-asa. And of course, with that, makakasama po natin ngayong hapon po mula po sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration, we have Weather Specialist 2, Engineer Mark Louis Vergara. Good afternoon po, Engineer Louis, and welcome po dito sa ating programang Kapihan sa Ilocos. Yes, once again, magandang hapon po sa ating lahat. And Sir Rocky, thank you for the invitation galing po sa Philippine Information Agency. At nagpapasalamat po tayo sa lahat ng ating mga agencies na patuloy nga pong tumututok dito nga po sa posibleng epekto ng El Nino at ng ating southwest monsoon at ng ating bagyuhan season. First of all, of course, Engineer, maraming salamat po for accepting our invitation para po dito po sa ating Kapihan sa Ilocos dahil marami pong ating mga kababayan ang medyo naguguluhan kung ano pong mga patungkol dito sa El Nino. And of course, ngayon nasa onset na tayo ng rainy season. Pagpapatuloy po natin ang ating pong discussion later on. Pero bago po yan, nais ko lamang po ipalag ang ating pong text line na 0916696194 para po sa ating pong mga kababayan na gusto pong magtanong o di kaya naman po dyan po sa ating Facebook Live kung meron po kayong katanungan na gusto nyo pong sagutin ni Engineer Louie dito po from Pag-asa, maaari nyo pong ilagay ang inyong pong
pong katanungan dyan sa ating comment box. O di kaya naman po sa ating mga media partners po who are in Zoom or who are in our Zoom platform po, maaari nyo pong ilagay ang inyo pong mga katanungan dyan po sa ating Zoom platform. Ayan, Engineer Louie, unahin na po natin. Ano po ba itong tinatawag po nating El Nino? Okay. So, very timely nitong discussion na ito, no. So, unahin po natin ano nga ba ang El Nino. Actually, El Nino is a part of an oscillation na tinatawag nating El Nino Southern Oscillation. So, this is the positive phase of the ENSO. Ang ENSO po na El Nino Southern Oscillation may 3 phases po. Ang ENSO neutral, yun po yung normal as the name implies. And then meron tayong El Nino which is the positive phase and yung La Nina. So El Nino, La Nina and ENSO neutral. Kapag sinabi po nating El Nino, yung sea surface temperatures po natin sa Central Equatorial Pacific, inaasahan natin na aakyat siya or mas mainit siya ng 0.5 degrees Celsius. So yun lamang po talaga yung ibig sabihin ng El Nino. Kapag uminit po sa Central Equatorial Pacific ng at least more than 0.5 degrees Celsius, dito naman po sa ating mga baybayin, malapit dito po sa ating bansa, mas malamig. So ibig sabihin, kapag mas malamig yung tubig natin or sea surface temperatures natin around the Philippines, ibig pong sabihin nun, mas mababa yung pagbuo ng mga kaulapan. So, yung mga kaulapan or yung mga thunderstorms na nabubuo at nagbibigay ng mga malalakas na mga pag-ulan is nandoon lahat sa Central Equatorial Pacific. So, ayun po yung nangyayari kapag El Nino. Kapag ENSO neutral po kasi, talagang mainit po yung ating sea surface temperatures around the Philippines. Kaya yun po yung nagdadala ng mga pag-ulan. Kapag La Nina naman, baliktad din po. Yung pinakamaiinit na sea surface temperatures is nasa around the Philippines. Kaya mas marami yung kaulapan na nabubuo over the Philippines. Kaya kapag La Nina naman, mas maraming ulan. So yun po yung difference talaga ng El Nino, La Nina at yung ENSO neutral conditions natin. So magandang paliwanag po yan mula sa ating pong pag-asa patungkol dyan sa ating pong El Nino. Pero patungkol naman saan po itong tinatawag nating Super El Nino dahil hindi naman po lingid sa ating pong kaalaman na nagbigay po ng babala ang ating pong pag-asa patungkol dito sa Super El Nino. Ano naman po ang patungkol dito sa Super El Nino, Engineer Lou? I-clarify lang natin, no, sa kapag sa meteorological agencies, hindi po natin ginagamit actually yung term na Super El Nino. So sa media lang po talaga yon. And ang ginagamit po natin na scientific name po niyan ay very strong El Nino. So ang mga El Nino po may levels naman po yan. Ano? So yung tinitignan nga po natin ngayon is a very strong El Nino. Ibig pong sabihin yan, aabot, di ba kapag El Nino, yung baseline niya is 0.5 degrees Celsius. So kapag very strong El Nino, at least 2 degrees Celsius na mas mainit sa normal yung ating mga sea surface temperatures. Kung titingnan po natin, no, 2 degrees medyo maliit pa naman yan. Pero alalahanin po natin na any deviation sa ating sea surface temperature man, paakyat man yan o pababa, napakalaki na po yung mga point something. How much more yung 2 degrees Celsius? So ikukumpara natin yan, ano? So kapag nasa labas tayo, tapos nakaranas tayo ng air temperature na 33. So kapag dadagdagan mo yun ng 2 degrees Celsius, of course, mainit na agad yun. 35 degrees Celsius, nararamdaman na agad natin. So how much more yung sea surface temperatures na 2 degrees? Yun lamang yung threshold ng Super El Nino or yung very strong El Nino natin. Again, yung fino-forecast po natin more than 2.5 degrees Celsius. So kung i-compare natin, although sabihin natin na no 2 El Ninos are equal, pwede nating maikumpara ito sa mga nagdaang very strong El Nino episodes natin noong 1997 to 1998, 2010 to 2011, and 2015 to 2016 na El Nino events natin. Pero nakikita nga natin dahil na rin sa epekto na rin ng climate change, baka mas malala yung dadalhing epekto ng El Nino dito sa ating bansa. Dahil nasabi nyo na po yun, no, patungkol sa dahil baka mas malala ang ating pong maging epekto ng itong ating very strong El Nino po. Ano po kayang magiging epekto nito sa atin po, dito po sa onset nitong ating pong very strong El Nino natin when it comes sa ating siguro mga supply ng pagkain, of course klima, and supply po ng ating tubig po, Engineer? Maya-maya actually meron tayong i-present, Sir Rocky, na presentation regarding sa inaasahan nating dami ng ulan. Pero sa generic answering ng question na yan,
Unang-una po, of course, kapag sinabi po nating El Nino, alam naman na po natin na drought talaga yung parang pinaka-epekto nito sa atin, especially dito sa ating area kung saan very agricultural po tayo. So, kailangan talaga yung ating mga kababayan is they need to adapt doon sa init ng panahon at syempre yung drought na posible nga nating maranasan. Lalong-lalo na sa mga kababayan po nating magsasaka at mga kailian nating magsasaka na talagang posibleng tamaan nga nitong tinatawag nating Super El Nino episode natin ngayong taon na posibleng ang tumawid hanggang first quarter ng 2027. Siguro, pakinggan po natin si Engineer Louie patungkol dito po sa presentation niya sa climate outlook patungkol dito sa ating very strong El Nino po. Okay, so kung makikita nyo na po yung itong screen natin, ano? So yung climate outlook po natin, ito po ay mula July hanggang December 2026. Makikita po natin na sa mga susunod na buwan, mula po ngayong July hanggang sa end of the year at until the first quarter nga ng ating 2027, yung huling bar po dyan sa dulo, ibig pong sabihin yan, puro red po. So, puro El Nino po. Fino-forecast po natin na magpapatuloy nga yung El Nino natin hanggang first quarter ng 2027. Ang masama pa niya na Sir Roque, kapag tatawid dito hanggang doon sa warm and dry season natin ng 2027, mga April, May, and June, yung init na naranasan natin ngayong taon, mas mainit pa doon sa ating mararanasan sa susunod na taon. So yun talaga yung pinaka mahirap na part nitong El Nino na ito, no. Tapos makikita nga natin na tumataas yung percentage na magkakaroon nga tayo ng very strong or super El Nino. Magsisimula na yan at least strong El Nino by August, September, and October, 69%. Tapos very strong El Nino by October. So very early October po until January, 62% or more than 62% very strong El Nino po yung posible nating maasahan. So makikita po natin na nasa El Nino advisory na nga po yung inaas na El Nino alert system ng DOST Pag-asa at yung magpapatuloy na nga yung El Nino conditions. Nagsimula na po yan nung June 9 at patuloy po nagpapatuloy dito sa tropical Pacific. So climate models also suggest that El Nino will likely intensify over the next few seasons, gaya po ng nabanggit ko kanina, and will persist until early next year. And then, ano nga po ba yung mga posibleng maranasan natin? So, contrary to belief na kapag sinabi po nating El Nino, wala po agad ulan. Kapag kasi simula pa lamang po ng El Nino, especially coinciding with the habagat season, makikita po natin na yung rainfall outlook po natin for July is way above normal or yung kulay blue po, especially sa malaking bahagi po ng Ilocos region. I'm sorry, not way above normal pala, no. Above normal to way above normal. So makikita po natin yung mga nakashade ng blue, tapos may nakashade nga ng color dark blue doon sa Ilocos Norte area. Mas marami nga sa karaniwan yung inaasahan nating mga pag-ulan. So by August, near normal naman to above normal rainfall conditions. So dahil ito ngang July and August peak po yan ng southwest monsoon season, dyan po natin maaasahan talaga na yung ating mga reservoir ay makakabawi-bawi naman kahit papano. So ayan po, magpapatuloy rin yung ganyang effect ng El Nino at nung habagat natin hanggang September. So dyan po, near normal rainfall conditions pa rin naman po yung aasahan natin. Kapag lumakas na po yung ating El Nino by October, sabi ko nga po kanina, magsisimula na rin po nating mararanasan yung below normal rainfall condition. But then again, kahit sabihin po nating below normal rainfall condition, hindi naman po ibig sabihin na agad-agad mawawala yung ulan. Talagang meron lamang pong kakulangan. Kung papansinin po natin yung mga rainfall values po natin sa October, nasa 105 yata yon hanggang 192 millimeters pa rin naman. So meron pa rin naman pong pag-ulan dito sa Region 1 by October, pero mas mababa na nga po yan sa normal rainfall natin. And then lalala po yan sa pagdating ng November kung saan makikita po natin na 'di ba normally kapag November, December leaning towards the amihan season, halos wala namang ulan. So mababawasan pa po yung kawalan ng ulan na 'yon. So yung mababang ulan na 'yon, bababa pa.
So makikita po natin most of Region 1 nasa way below normal rainfall conditions. Samantalang nasa below normal rainfall conditions naman dito sa Northern Ilocos Norte, Southern Ilocos Sur at Northern La Union. And then by December, ayan na nga po, full blast ng very strong El Nino na nga po tayo. Mababa na po sa normal. Way below normal na po yung mga rainfall natin. So wala na nga ulan usually kapag December, mas lalala pa yun dahil nga po sa epekto ng very strong El Nino. And then yan po yung monthly forecast summary lamang ng ating mga rainfalls. So yan din po yung binanggit natin kanina. And then yung dry days po natin So naka-box lang yung La Union Pero sa Region 1 po makikita natin na yung anomaly po ng ating mga dry days. Ibig pong sabihin ng dry day a day with less than 1 millimeter of rainfall. Kapag dry day, halos hindi po umulan sa araw na yon. Makikita po natin na towards the end of the year, tumaas po talaga yung number of dry days natin sa majority po ng Region 1. So yun po yung makikita natin. And then, yan din po, makikita din po pala natin yung drought assessment natin na as of June, dahil nga po sa continuous na mahinang mga pag-ulan na nararanasan natin, nasa drought conditions pa rin po ang malaking bahagi ng Ilocos region. However, dahil nga po pagdating ng July and August kung saan near normal to above normal rainfall conditions, wala na po tayong dry condition, dry spell and drought sa Region 1. Magpapatuloy yan hanggang September. Pero gaya nga po ng nabanggit ko kanina, starting October, ayan na, magkakaroon na tayo ng dry conditions sa malaking bahagi ng Region 1. Ayan. So magtutuloy-tuloy na yan hanggang December. And syempre dahil halos mababa na nga sa normal yung ating inaasahang pag-ulan dito sa Region 1 by the end of this year towards the first quarter of 2027, asahan na po natin yung drought conditions po muli natin mula po sa first quarter ng 2027 onwards na po yan sa peak ng ating warm and dry season. And then yung ating temperatures po, asahan din po natin na dahil sa El Nino, mas mainit po sa normal yung ating inaasahang lagay ng ating mga air temperatures sa buong Pilipinas po ito. So kahit may amihan po tayo, hindi po natin masyadong mararanasan. Pero of course, minsan meron pa rin mga outliers naman, Sir Rocky. Hindi naman totally mainit talaga. Pero kung maaalala po ninyo, kapag umaga, malamig, tapos pag tanghali, sobrang init. So, ganun pong weather ang aasahan natin pagpasok po ng amihan season dahil nga po sa El Nino. Maraming salamat po sa inyo pong napakamaliwanag po na pagpapa-explain po dito po sa atin pong patungkol dito sa very strong El Nino. Pero question lang po, Engineer Louie, dahil nga nasabi nyo kanina, bagamat meron tayong forecast po nitong ating pong very strong El Nino, ngayon na nasa July na po tayo, nasa onset na po tayo ng rainy season, at tapos compared last year, 'di ba, marami tayong mga malalakas na bagyo dito, lalo na dito sa Region 1. Gaano po makakaapekto ito pong El Nino po natin doon po sa pagkakaroon natin ng mga bagyo? Ano po bang kailangan po nating pong paghandaan patungkol po dito sa mga bagyo this year po? Of course, yung mga bagyo natin, dahil nga po El Nino, inaasahan po natin na yung mga bagyo natin manggagaling pa po sa Central Equatorial Pacific. And kapag ganun po yung nangyayari, mas matagal po yung lalakbayin niya. And then we all know naman na ang isang sangkap ng pagkakaroon ng malakas na bagyo is yung mainit na sea surface temperature. And then of course, yung mga mababang wind shear, yung mga ganyan. Maraming ingredients yan. Pero kapag mas malayo, syempre mas malayong panggagalingan niya, mas malalakas yung mga bagyong aasahan natin sa loob ng ating area of responsibility. Marahil tatanungin niyo po, nabanggit ko kanina, Sir, sabi po ninyo kanina kapag El Nino, mas malamig yung sea surface temperatures natin around the Philippines. Sinabi po natin mas malamig sa normal, pero yung temperatures po niya nasa 28 to 29 degrees Celsius pa rin po, which is still very conducive environment for our tropical cyclones to strengthen. So hindi po dahil El Nino totally magiging sobrang lamig na po yung sea surface temperatures. Mas mababa lang po siya sa normal, pero mainit pa rin po yung SSTs natin around the Philippines. Ang mawawala lang po talaga is yung mga potentially, yung mga bagyo na mabubuo malapit sa atin. Usually, yung mga bagyo natin, mabubuo na po yan sa labas pa lang ng Philippine Area of Responsibility, at pagpapasok nga po ito sa ating PAR, malalakas na bagyo na po like typhoons or super typhoons. Katunayan nga po niyan, based sa monitoring natin, may nakikita tayong potensyal na sama ng panahon na papasok
sa ating area of responsibility next week as a typhoon or super typhoon, pero hindi naman po natin ito nakikitang magla-landfall sa ngayon. At base po dito sa forecast po natin, no, Engineer Louie, ano po ang kailangan na paghandaan ng ating pong national government at local government para po mapaghandaan po natin yung mga adverse effect po nitong ating pong very strong El Nino na forecast po ng Pag-asa? Of course, yung ating mga different agencies naman po, no, nagtutulungan naman po, continuous naman po yung mga coordination meetings nila. And sabi ko nga po, every month nagkakaroon po tayo ng monthly climate forums para po maipaliwanag sa ating mga kababayan yung effects nga nitong na napipintong El Nino na malakas, na sabi nga po ng iba is record-breaking so far. So makikita po natin yan sa mga susunod na araw. And gaya po ng nabanggit ko kanina, marami na rin pong mga coordination meetings from the OCD, DA, nagko-conduct na rin po sila ng kanilang mga rice planning workshop, yung mga kanilang mga cropping seasons na kung pwede i-adjust na nila. Kasi kung makikita nyo po sa ating mga palayan ngayon, halos kukonti pa lamang yung nagtatanim ng kanilang palay and mag-July na. So very po talaga, no, yung ating coordination meetings talaga kailangan ng mga ating mga kababayang magsasaka na makipag-coordinate sa kanilang mga provincial at municipal agriculturists para at least malesen yung effect ng El Nino sa kanila. Engineer Louie, no, tama po, no, na now more than ever, ang kailangan po natin talaga ay yung paghahanda natin, lalo na doon sa level ng lokal na pamahalaan and the national government agencies. Buti na lang po meron na tayong mga ahensya talaga na tumututok dito patungkol sa mga ganap na ito, engineer, lalo na ang NIA, they do their part sa mga patubig, of course ang DA po para naman po sa pagpapalay at kung ano-ano pang patungkol sa agriculture. And yung sa kanilang parang cropping calendar and Yes cropping po, season tama calendar. po. Yeah. Ayan po, siguro po, at for the meantime po, let's pause for a short break po muna. Engineer, let's pause for a short break po at magbabalik po ating pong programang Kapihan sa Ilocos makalipas ang ilang paalala. Uy! Nabasa ko sa social media magkakaroon ng Super El Nino. Super El Nino? El Nino? Ano ba yun? Ang El Nino Southern Oscillation o ENSO ay isang natural climate pattern na nangyayari tuwing nag-i-interact ang ating atmosphere at karagatan, particularly sa gitna at silangang bahagi ng Dagat Pasipiko. Isang halimbawa ng interaksyong ito ay ang malawakang pag-init o paglamig ng temperatura ng ibabaw ng Tropical Pacific. Ang pagbabago ng temperatura sa Mini 3.4 region ang nagsisilbing gabay ng DOST Pag-asa climatologist upang malaman kung may paparating na El Nino or La Nina event. Ang El Nino ay ang warm phase ng ENSO. Ito ay karaniwang nangyayari kada 2 hanggang 7 taon at tumatagal naman ng 8 hanggang 12 buwan. Ayon sa WMO, ang lakas ng El Nino ay nahahati sa 4 na kategorya: weak, moderate, strong at very strong El Nino. Hindi ginagamit ni DOST Pag-asa ang terminong Super El Nino sa paglalarawan ng El Nino event at ang mas angkop na termino ay ang very strong El Nino. Ang mga basihan para masabing malapit ng El Nino ay ang mga sumusunod. Una, mainit na temperatura ng karagatan. Pangalawa, mahinang hangin galing sa silangan. At pangatlo, kakaunting ulap na nagdudulot ng kakaunting pag-ulan. Para makapaghanda sa posibleng dulot ng El Nino sa iba't ibang sektor, mahalagang malaman ang mga epekto nito sa klima at panahon ng bansa. Tulad ng pagkaantala ng panahon ng tag-ulan, mas mahabang panahon ng tagtuyot, at mas mababang dami ng ulan kaysa sa normal. Isa rin sa mga epekto ng El Nino ay ang mas kakaunting bilang ng mga bagyo na pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. Kapag may pumasok o nabuong bagyo sa loob ng PAR, maaari nitong mapalakas ang southwest monsoon o hanging habagat, na maaari din namang magdulot ng mga pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ang ENSO updates mula sa DOST Pag-asa, ang batayan ng national at local government para makapagplano ng angkop na aksyon, bago, habang at pagkatapos ng El Nino. Kaya tandaan, sa panahon ng El Nino, mahalaga ang may sapat na impormasyon upang mas maging handa at ligtas.
Biglang umuulan at ang lakas pa ng hangin? Ano ba yan? May bagyo na naman ba? Baka thunderstorm yan. Ano ang thunderstorm? Ang thunderstorm ay isang uri ng sama ng panahon na nagmumula sa cumulonimbus clouds. Cumulonimbus clouds? Kadalasang hindi malawak ang sakop nito at tumatagal ng 2 hanggang 3 oras. Para sa mga tropical na bansa tulad ng Pilipinas, posible natin itong maranasan anumang oras. Nabubuo ang thunderstorms kapag may warm moist air sa kapaligiran, unstable atmosphere, at lifting mechanism na nag-aangat ito pataas. Ang mga nabubuong thunderstorm ay nagdudulot ng pagkidlat, pagkulog at pag-ulan. Posible rin itong magdulot ng malalakas na hangin, pagbaha, pag-ulan ng yelo o hail, at ipo-ipo o buhawi. Kaya naman mahalagang bisitahin ang mga advisories na nilalabas ng DOST Pag-asa, lalo na ng mga regional services nito. Tignan kung may nakataas na thunderstorm information kung saan may low chance of thunderstorm formation sa inyong lugar within 12 hours. O kaya naman ay kung may thunderstorm watch kung saan may high chance of thunderstorm formation sa inyong lugar within 12 hours. Samantala, kapag thunderstorm advisory, may nakikitang thunderstorm sa radar at satellite na nakakaapekto sa isang lugar. Ang mga advisory ay tumatagal ng 2 oras at ina-update kung kinakailangan. Tingnan kung anong kulay ng warning at alamin ang mga dapat gawin. Palaging tandaan na sa tuwing may malakas na thunderstorm, manatili sa loob ng tahanan at huwag lumabas kung hindi kinakailangan. Iwasan din ang pagsuong sa baha at higit sa lahat, lumayo sa mga puno, poste at iba pang maaaring tamaan ng kidlat. O ngayon, alam mo na, kapag umuulan at mahangin, tingnan muna ang updates ng DOST Pag-asa. Baka thunderstorm ang nakaaapekto sa inyong lugar. Laging maging updated para mas maging handa at ligtas. Kapiyan sa Ilocos. Kasama pa rin po natin Engineer Mark Louis Vergara mula po sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration or ang ating Pag-asa. Kung kanina po ay naliwanagan na po tayo patungkol dun sa ating pong El Nino at ito pong ating pino-forecast na very strong El Nino. Ayan po, wala pong super El Nino pero meron po tayong very strong El Nino. Ngayon naman po ay pag-uusapan natin ay patungkol dito po ngayon. Dahil nga po nararamdaman na natin po, engineer po, nung ito pong ating pong tag-ulan at nung I think early June, nung tayo po ay nag-announce na tayo po ay nasa rainy June season 5, na. yan. June 5 to be exact. Ayan po. Maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano po itong ating pong color coding sa ating pong rainfall warning? Dahil po, di ba, usually kapag umuulan, sinasabi po nila sa telebisyon na ngayong araw meron po tayong red rainfall warning, orange, yellow. Patungkol saan po ba ito at ano po itong mga classification na to, engineer? Okay, so medyo, siguro sabihin natin medyo mahaba itong explanation na ito. Unang-una po, meron pong 2 na color-coded na heavy rainfall warnings na inilalabas po ang DOST Pag-asa. Una po dyan yung tinatawag nating weather advisory. So yun po yung nire-release po mula po doon sa aming central office. Kung makikita po ninyo, yung mga pictures po doon sa aming official Facebook page, nandoon po yung 50 to 100 kapag yellow, 100 to 200 millimeters kapag orange, and then more than 200 millimeters naman kapag red. So unfortunately po kasi Sir Rocky, noong kababago na bagong labas po namin itong weather advisory po na ito, marami po sa ating mga government agencies actually ang nalito. Kasi actually, ginamit po nila yon for the suspension of classes.
So actually, hindi po dapat ganun ang mangyari. Kapag sinabi po kasi nating weather advisory, ibig pong sabihin nun, yung ulan na, o yung rainfall amount na naka-indicate doon po sa infographics, ibig pong sabihin nun, scattered po yun within the 24-hour period. So ibig sabihin, kapag sinabi pong 50 to 100 millimeters of rainfall, may posibilidad na tuloy-tuloy yung pag-ulan, pero kung i-divide nyo by 24, so nasa around 2 to 4 millimeters of rainfall lang. Very light to moderate, yun lamang. Pero syempre, hindi naman ganun ang mga pag-ulan. Nagkakaroon po ng breaks yan. So minsan, siguro magbubuhos siya ng mga 20 mm sa 2 oras. Tapos titigil yan. Tapos 30 mm after siguro 5 to 6 hours. So mga ganong episodes ba ng mga pag-ulan. So ibig pong sabihin, yung mga weather advisories po is magiging gabay lamang kung gaano kadami yung magiging pag-ulan sa isang area for the span of 24 hours. Accumulated, ayan po, yung tamang term, accumulated po siya ng 24 hours. So iba naman po, so again, weather advisory inire-release po sa central office, from the central office. Ang ginagawa po dito sa regional naman, sa mga regional services division po ng Pag-asa, yan naman po yung tinatawag nating heavy rainfall warning. So parehas din po ng kulay, yellow, orange, at saka red. Kapag sinabi po nating yellow, nasa 7.5 to 15 millimeters of rainfall in the next 3 hours. So medyo may kalakasan yun kapag nagtutuloy-tuloy po yun. Kapag orange naman po, 15 to 30 millimeters of rainfall yung inaasahan natin. And then kapag red heavy rainfall warning naman po is more than 30 millimeters of rainfall. So yun po yung difference ng weather advisory sa heavy rainfall warning. Kaya yung sa ating mga stakeholders po, kapag titignan po natin yung suspension of classes or yung ating mga pagbaha, yung mga flash floods and landslides, ang titignan po dapat natin para malaman po natin yung current situation is the heavy rainfall warning and not the weather advisory. Although magandang guide din po yung weather advisory natin. Magandang paliwanag yun, Sir Louie, no? Dahil maraming nalilito, gaya ng sabi niyo po kanina. At least meron po silang clarification patungkol saan po ba at paano po ginagamit ito pong ating pong weather advisory na to. Ngayon naman po, isa pa dun sa kinakalito ng ating pong publiko ay yun pong ating classification doon sa tropical cyclone warning signal po natin. Engineer, ano niyo po ba explain kung patungkol saan po ito at paano po natin kina-classify each of the signal number po? Okay, so isa rin yan. Isa rin yung common misconception. Kasi kapag nagtaas po tayo ng wind signal, sasabihin, maaraw naman. Wind signal number 2, umaaraw naman. Kung maalala po ninyo, nung bagyong Emong last year, nagtaas po tayo ng wind signal number 4. Wala pa naman. Maaraw, mainit po. Maaraw and mainit around 12 hours before. Kasi nagkaroon na lang ng mga malalakas na hangin, 2:00 na ng madaling araw. So, bakit po ganun? Sa wind signaling system po natin, meron po kasi tayong tinatawag na lead time. And bago po ako pumasok doon sa lead time na yon, unahin ko na po na tropical cyclone wind signal. So wind signal po sa hangin po yung batayan ng signaling system na yon at hindi po sa pag-ulan. So pwede pong magtaas ng wind signal 2 or 1 tapos walang ulan. That's completely fine. So dalawa po dapat ang tinitignan natin kapag tumitingin tayo ng mga warnings na inilalabas po ng Pag-asa kapag bagyuhan. Wind signal at saka yung heavy rainfall warning. So wind signal again for the wind and the heavy rainfall warning of course for the heavy rainfall. Ngayon, bubuksan ko lang, Sir Rocky, tong kodigo ko, no? So, hindi ko kasi masyadong kabisado yung wind signal numbers natin, no? Pero, yung wind signal number 1 po natin is mostly 39 to 61 kilometers per hour yung ating signal number 1. Tapos, yung lead time niyan is 36 hours. So, binibigyan tayo or binibigyan po ng DOST Pag-asa ang ating mga kababayan ng lead time na 1.5 araw para makapaghanda po sa posibleng hangin mula 39 hanggang 61 kilometers per hour kapag itinaas po natin ang wind signal number 1. Yan po ay kapag malayo pa yung bagyo. Pero kapag nandun na po yung bagyo, syempre mararamdaman na po natin agad yan. And wind signal number 2 naman po, within the next 24 hours, posible po nating maranasan yung hangin mula 62 to 88 kilometers per hour. Usually naman, napapansin naman po natin na habang lumalapit naman po yung bagyo, nagtataas na po tayo incrementally ng ating mga wind signals. And then kapag wind signal number 3, bababa na po yung lead time, ibig sabihin,
tumataas na po yung banta ng malakas na hangin ng bagyo, umaabot na po ng 89 to 117 kilometers per hour kapag wind signal number 3. Kapag wind signal number 4 naman po, nasa 118 to 184 kilometers per hour yung posibleng hangin. Nako, very devastating na po yan kapag wind signal number 4 in the next 12 hours. And then kapag wind signal number 5 na po, more than 185 kilometers per hour na po, super typhoon category na po yan, ang lead time po niyan ay 12 hours. Again, yung mga wind signals po natin nakabatay na rin po sa kategorya ng bagyo. Kaya kapag sinasabi po natin, ano po ba ang pinakamataas na wind signal na pwedeng itaas sa ating locality? Ngayon, ang titignan po natin is yung category. Kapag nasa super typhoon category po, ang pinakamataas po na pwedeng itaas ng DOST Pag-asa ay wind signal number 5. Kapag nasa typhoon category, ang pinakamataas po dapat ay wind signal number 4. Kapag severe tropical storm, signal number 3. Kapag tropical storm, signal number 2. And kapag tropical depression, wind signal number 1 po, yung pinakamataas. So, dyan nyo na po makikita din kung ano nga po ba yung mga pinakamatataas na wind signal numbers ang pwede pong itaas sa inyong locality. Especially kapag yung bagyo ay directly impacting po ng inyong lugar. So, for example po natin dyan yung bagyong Emong last year kung saan dito nga po dumaan. So, since nasa typhoon category po yung Emong last year, kaya po tayo nagtaas ng wind signal number 4 back then. Siguro po, ang question din po talaga, kasi kung noong mga early 2000s, sinasabi natin, ang lakas na ng signal number 3. Back then po kasi, mas mataas po kasi yung pamantayan ng wind signals ng Pag-asa. Kung maalala nyo rin po, dati wala po tayong wind signal number 5. So, it's 1, 2, 3, and 4 lamang po. So, dahil nagbabago rin po yung lakas ng ating mga bagyo, kaya rin po tayo nagbago ng wind signaling system po natin. So, ibig pong sabihin ngayon, since nasa signal number 4 na po yung typhoon category mula 118 to 184, na dati signal number 3 noong early 2000s, ibig pong sabihin, mas madalas po talaga yung signal number 4 natin kapag nasa at least typhoon category po yung isang bagyo. Magandang po yan, paliwanag. At balikan natin, Engineer Louie, yung sinabi niyo pong lead time. Napakahalaga yung lead time na yan po. Gaano po kahalaga that meron po tayong ganitong aspeto po sa pagbibigayin po ng ating pong forecast, engineer, lalo na gusto ko lang naman pong ibigay yung example kagaya nung last year doon sa Emong po. Kasi dahil sa lead time, umaga pa lang, sabi niyo po kanina, tama po, na-experience po natin yan on hand na umaga pa lang, although nakataas na tayo ng anong signal po Wind tayo? signal number 3 and 4 na po. 3 and 4 na po, pero maaraw pa rin at walang gaanong Pero gaano po kahalaga na meron po tayong lead time at paano po tayo dumating sa ganitong punto po na meron po tayong tinatawag na lead time po ngayon, engineer? Ang nakakatawa niyan, Sir Rocky, actually sa family ko, nung sinabi pong wind signal number 4 tapos umaaraw, parang wala lang, normal day, ayan. Tapos nung mga alas 10 ng gabi yun naalala ko yun, Sir Rocky, nasa office ako while performing my duty, sinabi, wala namang hangin, wala pa ring hangin. So, umuulan-ulan lang, walang hangin. So, parang very chill yung naging mood doon po sa bahay namin. Tapos nung alas 2 na, wala, ang lakas na, sobrang lakas. So, yan na, sinabi ko na dapat nakapaghanda na kayo. So, kahit nga po yung family ko, hindi nga po naniniwala minsan. Pero yun nga po, so napakahalaga po kasi talaga yung tinatawag nating lead time. Kasi yun po yung chance po natin na makapag-repair pa ng ating mga kabahayan kung may mga kailangan pa pong i-repair or ihanda dun sa lakas ng hangin na dadalhin nga po ng bagyo. Especially, malayo pa lang naman po ay nagkakaroon na po tayo ng mga initial forecast tracks. So, ito pong mga forecast tracks na inilalabas po ng DOST Pag-asa ay pinag-aralan po ito base dun sa mga iba't ibang mga weather models na tinitignan po natin. Ibig sabihin, this is already an educated guess. This is already a forecast track. So, kapag nakita po ninyo na yung bagyo po ay papunta po sa inyo, syempre kahit nga hindi pa nagtataas ng wind signal ang Pag-asa, is of course kailangan na po nating maghanda dahil yung yung danger po na dadalhin ng bagyo sa ating mga lugar, kapag hindi po tayo nakapaghanda, malamang ma-amplify pa po ito. So, I believe sa atin naman po dito sa La Union, kahit naghanda po tayo noon nung bagyong Emong, medyo talagang na caught off guard po talaga siguro tayo dahil sobrang lakas din po talaga
nung bagyong Emong noong 2025. Tsaka siguro isang magandang paalala na lang din po, Sir Louie, 'no, na 'wag nating i-take for granted yung lead time na binibigay Yes sa po, atin ayan po. Parang ng sinasabi ko kasi Pag-asa. na kapag lead time parang, "Ay wala pa Mm, 'yan," 'no. Pero eventually kasi kung mapapansin niyo po yung lead time natin, mm. lumiliit siya. So mula 36 hours signal number 1, 24 hours agad kapag signal number 2, ta's 18 hours tapos 12 hours, 12 hours. So ibig sabihin kapag nasa signals 3, 4, 5 ka na, sobrang liit na ng time mo to prepare. And dapat before na tinaas pa ng Pag-asa yung signals 3, 4, 5 sa inyong lugar tapos diyan dadaan, dapat talaga nakapag-ready na kayo at parang nakuha na natin, na-secure na natin yung kailangang i-secure sa ating mga kabahayan. Tsaka mahalaga siguro na magtiwala po, 'no, ang tao sa Pag-asa do'n po sa binibigay natin pong Tama po. forecast, Yes dahil po. po hindi naman po, bara-bara tayong Yes po. nag-ano, 'no, Hindi naman nagbibigay putyo-putyo. ng Yes putyo-putyo po. na nagbibigay tayo ng forecast. Ito po ay para makapag-prepare din tayo do'n sa mga magiging epekto ng ating pong mga bagyo. Lalo na palakas ng palakas ang mga bagyo ngayon, Tama, engineer, 'no? tama Sir Rocky, ano. Tapos sabihin na din natin na mas maganda ng medyo mag-over-prepare tayo kaysa maging under-prepared tayo kasi mas mahirap yung under-prepared. Tapos kapag nandyan na, saka ka lang gagawa, edi mas mahirap po yun. Lalo na't ang ating pong priority talaga when it comes sa mga ganitong mga kalamidad po ay yung ating pong safety po talaga. Tama po Sir Rocky. Yeah. Ayan. Siguro po, dahil po kinukulang na po tayo sa oras, hingin ko na po ang inyo pong final message po. We have Engineer Mark Louie Vergara, ang Weather Specialist 2 mula po sa Pag-asa. So final message po natin, no, sa ating mga kababayan, especially po sa ating El Nino episode this year, ay paghandaan po natin yung actually dalawa po yung paghahandaan natin, yung southwest monsoon na mas malakas kaysa sa normal dahil nga po sa El Nino, which is magdadala ng malalakas na mga pagulan. Hopefully by July, August, and September, and then pagkatapos po nun, yung ating tinatawag ng El Nino or drought season na. So from October po yan hanggang first quarter, pwede pa ngang umabot ng second quarter ng 2027. So yun po yung ating mga paghandaan. Kapag sa tag-ulan, of course, check nyo po yung ating mga lugar kung pwede pong bahain or siguro mas yung ating mga landslide prone areas, tingnan nyo rin po. Tingnan nyo rin po yung inyong mga evacuation routes kapag kailangan nyo pong mag-evacuate, and makinig po sa inyong mga local disaster risk and risk reduction management offices para po sa evacuation routes ninyo sa inyong mga lugar. And kapag sa drought naman, of course, syempre, yung mainit na panahon natin, kailangan po nating paghandaan yan. Yung mga heat-related illnesses po natin, heat stroke, heat exhaustion, ayan po. And then of course, yung epekto nga po nito sa ating mga magsasaka na kung saan inaasahan nga po natin na drought or meteorological drought yung maaasahan natin sa mga susunod na buwan. And then of course, isa pang importante, Sir Rocky, yung ating mga tubig. Dahil kung by October, by November, hindi po naka-recover ng totally yung ating mga reservoir, of course, magkakaroon po tayo talaga ng water shortages come first quarter and second quarter of 2027. Ayan po, nakasama po rin natin ang ating pong Weather Specialist 2 mula sa Pag-asa, DOST Pag-asa. We have Engineer Mark Louie Vergara. Again, maraming salamat po, Engineer, at patuloy po tayong makipagtulungan po, of course, sa ating pong Pag-asa, dahil po ang Pag-asa po lagi po natin pong katuwang sa pagbibigay po ng timely, accurate at relevant information patungkol naman po sa ating pong weather. At yun na po nagtatapos ang ating pong Kapihan sa Ilocos. Maraming salamat din po sa lahat po ng ating pong nakasama ngayong hapon po para po sa ating pong Kapihan sa Ilocos. Ito po ang Kapihan sa Ilocos, programang hatid ng Philippine Information Agency Ilocos Region, at ang PA po ay pinamumunuan ng ating Director General Catherine Chloe de Castro sa ilalim ng Presidential Communications Office sa pamumuno naman ng ating Secretary Dave Gomez. So pong inyong lingkod, Rocky Bautista, Information Officer 1 mula sa PA Ilocos Region, at kami po dito sa PIA naniniwalang a well-informed Filipino is an empowered Filipino. Maraming salamat po.